Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang pangalan ng isang bansa dahil sa kalayaan, revolusyon, nasyonalismo, digmaan at hangaring burahin ang bakas ng kolonyalismo. Ano-anong mga bansa nga ba ang nagpalit ng pangalan? Ano ang dahilan at kailan ito pinalitan? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Cambodia. Ang Cambodia ay may dating pangalan o tinatawag na Kampuchea. Ngunit ang totoo, hindi ganap na magkaibang pangalan ang Cambodia at Kampuchea. Ang Cambodia ay Ingles na anyo na dumaan sa salitang Pranses na Cambodge, habang ang Kampuchea naman ang lokal na pangalan ng bansa sa wikang Khmer. Hanggang 2026, ang opisyal na pangalan nito sa Ingles ay Kingdom of Cambodia. Ngunit sa Khmer ay tinatawag itong Preah Rechanachak Kampuchea, na nangangahulugang kaharian ng Kampuchea o Cambodia. Mas naging tanyag sa buong mundo ang pangalang Kampuchea noong dekada 1970 matapos mapatalsik ang pamahalaang Khmer Republic. Itinatag ang Khmer Rouge ang estadong tinatawag na Democratic Kampuchea. Sa ilalim ng pamumuno ni Pol Pot mula 1975 hanggang 1979, ipinatupad ang sapilitang paglilipat ng mga tao mula sa mga lungsod at sapilitang paggawa, pag-uusig at malawakang pagpatay. Dahil dito, para sa maraming tao sa labas ng bansa, ang salitang Kampuchea ay naiugnay sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Pagkatapos bumagsak ng Khmer Rouge noong 1979, naging People's Republic of Kampuchea ang pangalan ng pamahalaang nakabase sa Phnom Penh. Noong 1989, pinalitan naman ito ng State of Cambodia at matapos ang prosesong pangkapayapaan at halalan sa ilalim ng United Nations, na ibalik ang monarkiya noong 1993 at muling ginamit ang Kingdom of Cambodia. Sa makatuwid, hindi tuluyang nawala ang Kampuchea. Ito pa rin ang lokal na pangalan ng bansa. Ngunit Cambodia ang mas karaniwang tawag dito sa wikang Ingles at sa pandaigdigang komunikasyon. Number 9. Taiwan. Sa ika-9 na pwesto, ka-amazing, sa loob ng maraming siglo, nakilala sa kanluran bilang Formosa. Ayon sa tradisyonal na salaysay, nadaanan ng mga mandaragat na Portuges ang isla noong ika-16 na siglo. Tinawag itong Ilha Formosa na nangangahulugang magandang isla. Sa ilang opisyal na tala ng Taiwan, iniuugnay ang pangalan sa paglalayag ng mga Portuges noong bandang 1544, nang makita nila mula sa dagat ang luntiang kabundukan at baybayin ng isla. Gayunpaman, ang Formosa ay hindi pangalan ng isang sinaunang bansang itinatag ng mga tao sa Taiwan. Isa itong European exonym o pangalang ibinigay at ginamit ng mga dayuhan. Bago pa dumating ang mga Europeo, matagal nang tinitirhan ng isla ng iba't ibang katutubong Austronesian na pamayanan. Kalaunan, ginamit ng mga Dutch, Espanyol, British at iba pang kanluraning kartograpo ang Formosa sa kanilang mga mapa. Nagkaroon pa ng panandali ang Republic of Formosa noong 1895. Ngunit tumagal lamang ito ng ilang buwan bago ganap na mapasailalim ang isla sa pamamahala ng Japan. Sa kasalukuyan, Taiwan ang pangalang pinakakaraniwang ginagamit para sa isla at sa lipunang naroon, habang Republic of China o ROC ang opisyal na pangalang ginagamit ng pamahalaan nito. Makikita pa rin ang salitang Formosa sa pangalan ng ilang kumpanya, paaralan, produkto, barko at institusyon bilang pag-alaala sa makasaysayang katawagan sa isla. Kaya hindi maituturing na simpleng pinalitan ang Formosa ng Taiwan. Mas wastong sabihin na unti-unting nananaig ang Taiwan bilang modernong pandaigdigang pangalan, habang nananatili ang Formosa bilang makasaysayan at kultural na termino. Number 8. Lebanon. Sa number 8, ka-amazing, ang Lebanon na madalas iugnay sa sinaunang Phoenicia. Libu-libong taon na ang nakalipas, umusbong sa silangang baybayin ng Mediterranean ang mga lungsod-estado tulad ng Tyre, Sidon, Byblos at Beirut.
Ang mga lungsod na ito ang naging sentro ng kabihas ng Phoenician, isang lipunang kilala sa mahusay na paggawa ng barko, paglalayag, kalakalan at pagtatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Hindi katulad ng isang modernong bansa na may iisang pamahalaan. Ang Phoenicia ay binubuo ng magkakahiwalay na lungsod-estado. May sarili silang mga pinuno, patron na Diyos, hukbo at sistemang pangkalakalan. Nakipagpalitan sila ng cedarwood, salamin, metal, alak at mamahaling telang kinulayan ng Tyrian purple. Isang kulay na mula sa sea snail at napakamahal gawin. Ang kanilang mga mangangalakal at mandaragat ay umabot sa Cyprus, North Africa, Spain at iba pang bahagi ng Mediterranean. Ang Carthage na kasalukuyang Tunisia ay isa sa pinakatanyag na pamayanang itinatag ng mga Phoenician. Gayunpaman, hindi eksaktong dating pangalan ng modernong Lebanon ang Phoenicia. Mas malawak ang sakop ng sinaunang Phoenician world at umabot ito sa bahagi ng kasalukuyang Syria at Israel. Hindi rin lahat ng lupain ng modernong Lebanon ay palaging nasa ilalim ng iisang estadong tinatawag na Phoenicia. Ngunit dahil nasa Lebanon ngayon ang ilan sa pinakamahalagang lungsod ng kabihas ng yon, malakas ang pagkakaugnay ng kasaysayan ng Lebanon sa mga Phoenician. Hanggang 2026, ipinagmamalaki pa rin ang pamana ng kanilang kalakalan, paglalayag at sistemang alpabeto. Ngunit ang opisyal na pangalan ng modernong bansa ay nananatiling Republic of Lebanon. Number 7. Iraq. Ang Iraq, kaw-amazing, ay karaniwang inilalarawan bilang lupain ng sinaunang Mesopotamia. Ang salitang Mesopotamia ay mula sa wikang Griego at nangangahulugang lupain sa pagitan ng mga ilog. Ang tinutukoy nitong dalawang ilog ay ang Tigris at Euphrates na dumadaloy sa malaking bahagi ng kasalukuyang Iraq. Dahil sa matabang lupang nililikha ng mga ilog, dito umusbong ang ilan sa mga pinakaunang lungsod at organisadong lipunan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Mesopotamia, umusbong ang mga kabihas ng Sumerian, Akkadian, Babylonian at Assyrian. Dito nabuo ang mga lungsod tulad ng Ur, Uruk, Babylon at Nineveh. Ang mga Sumerian ay kabilang sa mga unang gumamit ng sistemang pagsusulat na tinatawag na cuneiform, kung saan inuukit ang mga simbolo sa basang clay tablet. Sa rehiyong ito rin nabuo ang mahalagang batas, sistema ng irigasyon, talaan ng buwis, kalendaryo, mathematics, at mga tekstong pampanitikan tulad ng Epic of Gilgamesh. Dahil dito, mahalagang tawaging isa sa mga duyan ng kabihasnan ang Mesopotamia. Ngunit hindi dapat isipin na ang Mesopotamia ay eksaktong lumang opisyal na pangalan ng modernong Iraq. Mas malawak ang sinaunang rehiyong Mesopotamia at may mga bahaging umaabot sa kasalukuyang Syria, Turkey at Iran. Gayunpaman, ginamit din ng mga British ang terminong Mesopotamia para sa teritoryong kanilang nasakop mula sa Ottoman Empire noong unang digmaang pandaigdig. Sa pagbuo ng bagong monarkiya noong 1921, higit na nanaig ang pangalang Iraq. Kaya mas wastong sabihin na ang Iraq ang modernong bansang sumasaklaw sa puso ng sinaunang Mesopotamia, hindi simpleng bansang direktang nagpalit lamang ng pangalan. Number 6. Indonesia. Ang Indonesia na sa panahon ng kolonyalismo ay tinawag na Dutch East Indies o Netherlands Indie. Hindi pa noon umiiral ang Indonesia bilang isang ganap na malayang bansa. Binubuo ang napakalawak na kapuluan ng maraming kaharian, sultanato at pamayanang may magkakaibang wika, relihiyon at kultura. Unti-unting pinalawak ng Netherlands ang kontrol nito sa mga isla, lalo na matapos ang mangibabaw ang Dutch East India Company sa kalakalan ng pampalasa. Napakahalaga ng kapuluan sa mga Olandes dahil sa mga produktong tulad ng cloves, nutmeg, pepper, kape, asukal, goma, langis at iba pang likas na yaman. Sa loob ng ilang siglo, gumamit ang kolonyal na pamahalaan ng sapilitang paggawa, sistemang plantasyon at mahigpit na pagkontrol sa kalakalan. Gayunpaman, sa pagpasok ng ika-20 siglo, lumakas ang kilusang nasyonalista. Sa Youth Pledge of 1928, ipinahayag ng mga kabataan ang kanilang hangarin para sa isang bayan, isang bansa at isang wika, ang Indonesia.
Ipinahayag ni Sukarno at Muhammad Hatta ang kalayaan ng Indonesia noong August 17, 1945, matapos ang pagsuko ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sinubukan ng Netherlands na ibalik ang kapangyarihang kolonyal, kaya sumiklab ang ilang taong armadong labanan at negosasyong diplomatiko. Noong December 1949, formal na kinilala at inilipat ng Netherlands ang soberanya sa bagong estadong Indones. Hanggang 2026, Republic of Indonesia ang opisyal na pangalan ng bansa, habang ang Dutch East Indies ay ginagamit lamang kapag tinatalakay ang kolonyal na yugto ng kasaysayan nito. At narito na tayo sa number 5, ka-wow-mazing! Myanmar. Ang Myanmar, sa loob ng mahabang panahon ay nakilala sa Ingles bilang Burma. Ang Burma at Myanmar ay hindi dalawang pangalang walang kaugnayan sa isa't isa. Pareho silang nagmula sa lokal na katawagan sa bansa at sa pangunahing pangkat etnikong Bamar. Sa wikang Burmese, ang Myanmar ay karaniwang itinuturing na mas formal o pampanitikang anyo, samantalang ang Bama ay mas kolokyal na pagbigkas. Mula sa Bama, nabuo ang Ingles na pangalang Burma. Sa ilalim ng British Empire, Burma ang opisyal na pangalang Ingles ng teritoryo. Naging bahagi muna ito ng British India bago ginawang hiwalay na kolonya noong 1937. Nagkamit ito ng kalayaan noong 1948 bilang Union of Burma. Ngunit noong 1989, isang taon matapos ang marahas na supili ng militar ang malawakang protesta laban sa pamahalaan, pinalitan ng naghaharing military junta ang opisyal na pangalang Ingles mula Burma tungong Myanmar. Pinalitan din ang Rangoon ng Yangon at binago ang maraming pangalan ng lungsod at rehiyon. Naging kontrobersyal ang pagpapalit dahil hindi halal na pamahalaan ang nagpatupad nito. Sa loob ng maraming taon, patuloy na ginamit ng ilang bansang kanluranin, organisasyon at taga-suporta ng demokrasya ang Burma upang ipakitang hindi nila kinikilala ang legitimacy ng militar. Sa paglipas ng panahon, naging mas laganap sa pandaigdigang komunikasyon ang Myanmar. Bagaman ginagamit pa rin ang Burma sa ilang institusyon at historical na sanggunian. Hanggang 2026, Republic of the Union of Myanmar ang opisyal na pangalan. Ngunit ang pagpili sa pagitan ng Myanmar at Burma ay maaari pa ring magkaroon ng historical at political na kahulugan. Number 4, Sri Lanka. O dating kilala sa Ingles bilang Ceylon. Bago dumating ang mga Europeo, mayroon ng iba't ibang lokal na pangalan para sa isla, kabilang ang Lanka at Sinhala. Tinawag itong Ceylon ng mga Portuges na dumating noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Nang sumunod ang mga Dutch, nagbago ang anyo ng pangalan at kalaunan ay ginamit ng mga British ang salitang Ceylon bilang opisyal na katawagan sa kolonya. Napakahalaga ng Ceylon sa British Empire dahil sa lokasyon nito sa Indian Ocean at sa mga produktong tulad ng kape, goma, cinnamon at tsaa. Nang masira ng sakit ang maraming taniman ng kape noong ika-19 na siglo, lumawak ang industriya ng tsaa. Dahil dito, naging pandaigdigang tatak ang Ceylon tea. Kahit Sri Lanka na ang pangalan ng bansa, ginagamit pa rin hanggang ngayon ang Ceylon tea bilang pangalan ng produktong nagmula roon. At ang Sri Lanka Tea Board ang nangangasiwa sa paggamit ng sikat na lion logo para sa tunay na Ceylon tea. Nakamit ng Ceylon ang kalayaan mula sa Britain noong 1948. Ngunit nananatili itong dominion na may British monarch bilang simbolikong pinuno ng estado. Noong May 22, 1972, pinagtibay ang bagong konstitusyon. Naging republika ang bansa at opisyal na pinalitan ang Ceylon ng Republic of Sri Lanka. Noong 1978, naging Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ang buong opisyal na pangalan. Hanggang 2026, Sri Lanka ang ginagamit ng pamahalaan at ng pandaigdigang komunidad, habang ang Ceylon ay nananatili sa ilang makasaysayang institusyon, negosyo at produktong tulad ng tsaa. Number 3, Zimbabwe, na dating nakilala bilang Southern Rhodesia at kalaunan ay Rhodesia. Ang pangalang Rhodesia ay nagmula kay Cecil Rhodes, isang British imperialist at negosyanteng malaki ang papel sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng Britain sa Timog Africa.
Ang kanyang British South Africa Company ay ang namamahala sa malawak na teritoryong kalaunan ay hinati sa Northern Rhodesia na naging Zambia at Southern Rhodesia na naging Zimbabwe. Noong 1965, idiniklara ng pamahalaang pinamumunuan ng puting minorya sa ilalim ni Ian Smith ang unilateral independence ng Rhodesia mula sa Britanya. Hindi ito kinilala ng Britanya, United Nations at malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad dahil hindi ibinigay ang pantay na karapatang pampulitika sa nakararaming Black African population. Sumunod ang mahabang armadong tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at mga kilusang nasyonalista, kabilang ang ZANU at ZAPU. Noong 1979, panandali ang ginamit ang pangalang Zimbabwe Rhodesia, ngunit hindi rin ito malawak na kinilala. Matapos ang Lancaster House Agreement, isinagawa ang halalan sa ilalim ng transitional na pamamahala ng Britain. Noong April 18, 1980, nakamit ng bansa ang kinikilalang kalayaan at opisyal na naging Republic of Zimbabwe. Ang pangalang Zimbabwe ay nagmula sa Great Zimbabwe, ang napakalaking sinaunang lungsod na bato na naging sentro ng isang makapangyarihang kaharian sa Timog Africa. Sa pagpapalit mula Rhodesia patungong Zimbabwe, hindi lamang pangalan ang binago. Napaka-symbolic rin ito dahil tinapos ang pamumunong kolonyal at ibinalik ang pagkakakilanlang nakaugat sa kasaysayan ng mga katutubong mamamayan. Number 2. Thailand. Nasa loob ng maraming siglo ay kilala sa labas ng bansa bilang Siam. Ginamit ang Siam sa mga kasunduan, mapa at opisyal na pakikipag-ugnayan ng kaharian sa mga bansang kanluranin. Sa ilalim ng Shakri Dynasty, ang Siam ay naging makapangyarihang kaharian sa rehiyon at nagawang mapanatili ang kalayaan nito sa kabila ng presensya ng British Empire sa Burma at Malaya at ng French Empire sa Laos, Cambodia at Vietnam. Noong June 24, 1939, sa ilalim ng nasyonalistang pamahalaan ni Prime Minister Plaek Phebon Songkhram, pinalitan ang pangalan ng bansa mula sa Siam tungong Thailand. Ang Praphet Thai ay karaniwang isinasalin bilang Land of the Free. Bagaman kaugnay rin ito ng pagbibigay diin sa identity ng mga Thai bilang pangunahing bansa at mamamayan. Bahagi ang pagpapalit ng pangalan ng mas malawak na kampanya upang palakasin ang modernong nasyonalismo, baguhin ang kultura at ipakita ang pagkakaisa ng estado. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pansamantalang ibinalik ang pangalang Siam noong 1945. Ngunit noong 1949, muling pinagtibay ng Thailand bilang opisyal na pangalan at yon ang nananatili hanggang ngayon. Hindi naman tuluyang nawala ang Siam. Makikita pa rin ito sa mga pangalang Siamese Cat, Siamese Twin, Siam Square, Siam Society at maraming negosyo at institusyon. Kaya para sa mga Thai, ang Siam ay mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ngunit ang modernong bansa ay opisyal ng tinatawag na Kingdom of Thailand. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1. Iran. Sa ating number 1, Iran na sa kanluran ay nakilala sa loob ng mahigit 2,000 taon bilang Persia. Ang pangalang Persia ay nagmula sa Parsa, ang sinaunang rehiyong tinatawag ngayong Fars sa Timog Kanlurang Iran. Dito nagmula ang mga Persian na nagtayo ng Achaemenid Empire sa ilalim ni Cyrus the Great, Darius the Great at Xerxes. Dahil nakilala ng mga sinaunang Griego ang imperyo sa pamamagitan ng mga Persian mula sa Parsa, ginamit nila ang Persis o Persia para sa mas malawak na kaharian. Ngunit sa loob mismo ng bansa, matagal nang ginagamit ang pangalang Iran at ng mga naunang anyo nito. Kaugnay ito ng konsepto ng Iran o lupain ng mga Iranian peoples. Noong 1935, hiniling ng pamahalaan ni Reza Shah Pahlavi sa mga dayuhang bansa at diplomat na gamitin ang Iran sa halip na Persia sa opisyal na komunikasyon. Kaya hindi inimbento noong 1935 ang pangalang Iran. Ang binago lamang ay ang pangalang karaniwang ginagamit ng mga dayuhan. May nagsasabing pinalitan ng Persia upang ipakita ang orihinal na lahi ng mga mamamayan. Ngunit kailangan itong ipaliwanag ng maingat. Ang pagkakaugnay ng Iran sa salitang Aryan ay tumutukoy sa sinaunang historical at linguistikong identity ng mga Indo-Iranian, hindi sa ideolohiyang panlahi na kalaunang ginamit sa Europe.
Hanggang 2026, Islamic Republic of Iran ang opisyal na pangalan. Ngunit nananatiling buhay ang salitang Persian sa Persian language, Persian literature, Persian carpets, Persian cuisine at kasaysayan ng Persian Empire. Sa madaling salita, Iran ang pangalan ng modernong estado, habang Persia ang makasaysayan at kultural na pangalang patuloy na kinikilala sa buong mundo. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-wow-mazing, may bonus fact ako para sa'yo. Ang Pilipinas, bago tinawag na Pilipinas, bago dumating ang mga Espanyol, walang iisang dokumentadong pangalan para sa buong kapuluan na katumbas ng modernong Pilipinas. Binubuo noon ang mga isla ng maraming barangay, bayan, kaharian, rahanate, sultanato at mamamayang may sariling pinuno at pakikipagkalakalan. Kabilang dito ang Tondo, Maynila, Butuan, Cebu, Sulu, Maguindanao. Binanggit din sa mga sinaunang tala ng China ang mga pamayanan na katulad ng Mai. Ngunit hindi ito tinutukoy ang buong kapuluan. Ang eksaktong lokasyon ng Mai ay patuloy na pinag-aaralan, bagaman madalas itong iniuugnay sa Mindoro o sa isang sentrong pangkalakalan malapit sa Luzon. Noong 1543, ginamit ng ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos ang pangalang Las Islas Filipinas para sa mga isla ng Leyte, Samar, bilang parangal kay Prince Felipe ng Spain. Nakalaunan ay naging King Philip II. Sa paglawak ng kapangyarihang Espanyol, unti-unting ginamit ang Pilipinas para sa mas malaking bahagi ng kapuluan. Sa panahong Amerikano, naging Philippine Islands ang karaniwang katawagan. At nang maitatag ang Malayang Republika, naging Republic of the Philippines ang opisyal na pangalan. Samantala, hindi napatunayang sinaunang pangalan ng buong Pilipinas ang Maharlika. Ang Maharlika ay isang terminong ginamit sa isang sinaunang pamayanang Tagalog para sa isang uri o antas sa lipunan. Ngunit walang matibay na ebidensyang tinawag na Maharlika ang buong kapuluan bago dumating ang Spain. Ang mga modernong panukalang batas na nais palitan ng Maharlika ang pangalan ng bansa. Ngunit nananatili lamang itong panukala. Kaya ang pinakatumpak na sagot ay ito. Bago ang Las Islas Filipinas, walang nag-iisang pangalan ang lahat ng isla dahil hindi pa umiiral noon ang Pilipinas bilang isang pinag-isang bansa na may kasalukuyang mga hangganan. Ka-wow-mazing! Sa mga bansang nabanggit, ipinapakita ng bawat pangalan ang pinagdaan ng pananakop, digmaan, kalayaan at paghahanap ng pambansang identity. Ang pangalan ng isang bansa ay hindi lamang salitang inilalagay sa mapa. Taglay nito ang kwento ng mga taong nanirahan, nakipaglaban at bumuo ng bansang yon. Kaya mga ka-wow-mazing, alin sa mga lumang pangalan ng bansa ang pinaka-ikinagulat ninyo? Tandaan, maaaring magbago ang pangalan sa mapa ngunit hindi kailanman mabubura ang kasaysayang nakatago sa likod nito. Kung nais mo pa ng mga wow-mazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.